Good evening, RCMI. Come on, kapatid. Let's stand on our feet and bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang nagawa sa buhay mo, sa pamilya mo. Hallelujah! We praise your name, Jesus! Continue to speak, Lord God, your name in this place. We declare your power over our lives, over our families, Jesus. We speak your name. Hallelujah.
just want to speak the name of Jesus. Every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows.
Jesus. Lord, as we receive your word, as we receive, Lord God, your instructions this evening, open our hearts. Open our hearts to your Holy Spirit. Allow your Holy Spirit to move in us. Continuously change us. Be glorified in our lives. And this we ask, Lord God, in your mighty name. Amen. Amen. Pinagpalang gabi po sa ating lahat at tayo po ay muli nagsasama-sama para sa ating midweek worship service. At masaya po kami na tayo ay nagpupuri sa Panginoon, whether it is on-site or online, at patuloy po natin itong gawin para patuloy tayong mapalakas sa ating pananampalataya. At tuwing linggo nga po ay pinag-uusapan natin ang series na pinamagatang The Spirit-Filled Family, which teaches us about having the right relationship in our home as a product of our relationship with the Holy Spirit. So, ilang beses nga pong tinuro sa atin na ang isang Spirit-filled family ay nag-uumpisa sa pagkakaroon ng maayos na relasyon ng bawat individual sa pamilya sa ating Panginoong Banal na Espiritu. And this is Paul's depiction of the Spirit-filled family embodied by the husband, wife, and children. At yun nga yung patunay, kung tayo ay pinupuno ng banal na spirito, ito ay makakaapekto sa ating relasyon, unang-una sa ating tahanan, sa mga tao natin sa paligid sa ating trabaho at maging sa ating simbahan. And sino ba naman ang hindi gugustuhin yung ganung klaseng pamilya, hindi po ba? Yung isang maayos na pamilya, masaya, merong maayos na relasyon sa isa't isa, at talagang nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Lahat tayo gusto natin nun, di ba? Knowing all the challenges faced by the family right now, inward and outside environment, talagang we really need to pray and desire for this kind of family. For we know our family is being challenged more than ever. With all its redefinition, challenges outside, definitions from the world, and iba pa yung mga individual challenges na meron tayo na talagang makakaapekto sa relasyon natin sa bawat isa. So let's continue to tune in to the Word of God as He instructs us how to become one. Ayan. So, noong mga nakaraang Wednesday po ay na-share sa atin yung characteristics ng isang loving husband. And last Wednesday naman ay about the children, the relationship of the parents to the children, and even the things that they can practically do para ma-enhance yung relationship sa kanilang mga anak. So ngayon naman is another interesting topic for another member of the family, or it is about the noble wife. Okay? The noble wife. And while doing this topic, I was just reminded, maraming description pagdating sa asawang babae na napapanood natin or nakikita natin sa mga teleserye or movie ngayon. But you know, those things that they are portraying in the movie or sa mga teleserye ay mga negative description about the wife, di ba? Meron tayong makikita, the second wife, the legal wife, the cheating wife, and all. Ang papangit ng portrayal. But for us, we wanna impart and even embody the kind of wife that God wants for us. Para sa ating mga asawang babae, para sa mga asawang babae ng mga nanonood ngayon, first and foremost, I want you to, why not let's do this a simple activity right now na kung i-describe nyo yung asawa nyong babae with one positive word, what is it? Ayan. Paano nyo mailalarawan or maididescribe ang inyong asawang babae in a positive word? Okay, so please let us know on the comment section, how will you describe your wife? Pwedeng pong makita natin dyan, meron akong magandang asawa, meron akong masipag na asawa, meron akong
mabuting asawa, meron akong mabait na asawa. Diba? Let's see on the comment section, how will you describe your wife? Because the big idea of our topic tonight is to show us what a godly wife and a mother is all about. Ayan. Kasi yung scripture reference po natin ngayon is written by a wife and a mother referring to King Lemuel in Proverbs 31. At pinapakita niya doon, nilahad niya doon yung mga characteristics ng isang mabuting asawa. And this shows that a godly wife and a mother must be keenly aware of the practical needs of the household. She does her share of the labor. She trains her children how to work. She teaches them the ways of the Lord, and she makes sure that God is honored in the home. Posible marami tayong iba't ibang magagandang salita na pwedeng i-describe sa ating mga asawang babae. And tonight, kaya ang topic natin is the noble wife because let this word noble embody or encapsulate all those positive descriptions about the wife that God wants for every one of us. So let's refer to Proverbs 31 verses 10 to 31. So ito po ay may title na The Wife of Noble Character. When we will read from the NIV version. So basahin po natin and please bear with me because this is quite a few long verses pero marami po tayong matututunan dito. Amen? Are you ready? And if your Bible is there, please read with me Proverbs chapter 31 verses 10 to 31. Verse 10, it says, a wife of noble character who can find? She is worth far more than rubies. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. She selects wool and flax and works with eager hands. She is like the merchant ships, bringing her food from afar. She gets up while it is still night. She provides food for her family and portions for her female servants. Verse 16, she considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. 17, she sets about her work vigorously. Her arms are strong for her task. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. In her hand, she holds the distaff and grasps the spindle with her fingers. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. When it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed with scarlet. Verse 22, she makes coverings for her bed. She is clothed with fine linen and purple. Her husband is respected at the city gate, where he takes his seat among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supplies the merchants with sashes. Verse 25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Verse 30, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. So may the Lord bless us as we study His word. Amen. So let me just give you a quick background about these beautiful verses about the wife. So this poem offers a beautiful description of an outstanding woman as defined by a wife and a mother. So sabi ko nga po kanina, it is written by the mother of King Lemuel and giving him the idea of what an excellent or outstanding woman and a wife material looks like. May kita po natin yan sa verse 1. And this shows us that spiritual and practical wisdom plus moral values mark the character and activity of this woman, in contrast naman to the immoral women written or mentioned on verse 3. While the scene here is about
the lifestyle of a wealthy home and the customs of every Near East women, but the principles apply to every family. So meron tayong mga nabasa dun, di ba, na description and even activity of the woman, and that refers actually to their custom. So, pero ang titignan natin dito is not to be exactly like those description, but what are the principles that we can learn and apply to our family. And they are set forth as a prayer for every mother, for the future wife and her son. No, sabi nga dito, kung merong sigurong aasamin at ipapanalangin ng isang ina para sa kanyang anak na mapapangasawa nito, ay katulad ng sinasabi dito sa mga verses na to. And interestingly, it was also arranged according to the 22 letters of the Hebrew alphabet in consecutive order to show the ranges of excellence of that woman described in these verses. Kumbaga sinasabi, remember kasi during the Old Testament, they are having this oral tradition, passing on learnings and teachings just by words. Kaya naman siguro, kaya nakapattern ito in a poetic form and even in alphabetical form is para mas madali siyang matandaan. Kumbaga kung kakantahin natin yung alphabet letter natin from A to Z, ay madidistinguish agad natin yung mga descriptions na sinabi dito sa mga verses natin. And ginawa nila yon according to their Hebrew alphabet para madaling matandaan at madali ding, kumbaga, maituro sa iba. So the Hebrew word noble used to describe this wife, sa atin nga, di ba, it's noble wife, came from the word kayil. Yan. Alam ko, narinig na natin yun once, no? Kayil. It is often used in connection with military skills and activity. So pag sinabing kayil, it can be translated as efficiency, wealthy, excellent, morally righteous, full of substance, integrity, abilities, strength, and mighty like an army. Diba? Grabe, napaka-powerful word ng original na pinanggalingan ng word ng noble wife dito, which is the word kayil. And the word kayil is most often used to describe valiant men. Diba? In the Old Testament, ginagamit usually yung word na kayil, referring to army, referring to soldiers, referring to war, valiant and strong men. But it's so interesting that in these verses, the description to the wife was described, or they used the term kayil, na usually ginagamit to describe strong men, but here, ginamit siya to describe such a woman or a wife. Right? Very, very interesting. And the meaning of this word cannot be contained by one English equivalent word. Kaya nga pag binasa natin to sa iba't ibang English translation in the Bible, may kita natin yung iba-ibang English word na ginamit just to really give the meaning to this Hebrew word kayil. At may kita natin from different translations, ginamit yung words na worthy, excellent, capable, intelligent, virtuous, noble, competent, good, valiant, perfect, strong, accomplished, at marami pang iba. Lalo na rin sa Tagalog version, kapag binasa natin ito, marami ding mga magagandang Tagalog words na ginamit describing this kind of woman and the wife. So grabe no, sabi nga dito sa verse 10 ng Proverbs 31, who can find a truly excellent woman? One who is superior in all that she is and all that she does. Her worth far exceeds that of rubies and expensive jewelry. Sabi niya, who can find? Sino ba ang makakatagpo sa ganitong klaseng babae, sa ganitong klaseng asawa? Let's see, di ba, description pa lang sa kanya, na tulad ng binanggit natin kanina, napakagaganda, napaka-powerful, talagang it pictures a different kind, an outstanding woman and a wife. And sabi dito, who can find? Sino ba ang makakatagpo sa ganitong klaseng asawa or babae? Sino ang karapat-dapat? Diba? Kumbaga sabi nga, she is like an expensive
jewelry or rubies. Kumbaga sa alahas, sino bang alahero yung pwedeng makakita ng mahal na klase ng alahas? Sino kaya, di ba? And on CEB version, sinabi niya din dito na a competent wife, how does one find her? Her value is far above pearls. How does one find her? Paano naman siya makikita? Parang pearls. Kailangan ba may sisisid sa ilalim ng dagat at kukuha ng mga seashells at mag-harvest nun, di ba? At talagang ipaprocess para maging magandang perlas, katulad ng practice ngayon, di ba? Pag dinedevelop yung isang pearl, paano nga ba makikita ang ganitong klaseng babae? Saan? Gaano kalayo? Ano yung pwedeng gawin para makita yung ganitong napakagandang description ng isang babae at magiging asawa? And then the message version, sabi po dito, a good woman is hard to find and worth far more than diamonds. Yan. Ang comparison naman sa kanya dito is like diamond. No? Sabi nga, mahirap siyang hanapin. Parang diamond na hindi mo makikitang pakalat-kalat dyan sa paligid natin. Ay, yung mga naglilinang ng diamond, yung mga nagmamine, di ba, ng diamonds, talagang naghukay sila ng malalim sa lupa at sa mga bundok para talagang makakita ng diamonds. At pag nakakita sila nito, pinaprocess din nila ito, nire-refine nila para maging maganda at maayos, tapos maibibenta nila ng mahal. Madali ba yung proseso? Madali ba yung ginagawa nila? Hindi po. Diba? It takes time and ways to really find expensive diamonds because these are rare and really, really valuable. So ganun din daw yung ganitong klaseng babae. She is hard to find. Pero, sabi doon sa CEV, a truly good wife is the most precious treasure a man can find. Yan. A truly good wife is the most precious treasure a man can find. Mahirap hanapin ang ganitong klaseng babae at mapapangasawa, but yes, she does exist, but is very hard to find. Mahirap at merong karapat-dapat at despite that, hindi imposible naman na makakita ng ganitong klaseng babae or asawa. At kapag siya ay natagpuan na ng tao, ng karapat-dapat na lalaki, no, para sa kanya, yung isang lalaki na talagang sabi nga doon, karapat-dapat who can find, how one can find her, talagang nag-effort para hanapin siya, ipurso siya. When a man finds her, she is priceless and worth it. She is priceless and worth it. Kaya nga sabi po dito, she is the most precious treasure a man can ever find. Diba? Sino ang ganon, ang gusto ng ganong klaseng asawa? Diba? Sino ang gustong makita ng ganong klaseng babae? And more than that advice from a mother for King Lemuel, bukod sa ito yung magbibigay ng standard para sa mga kalalakihan kung ano ba yung dapat nilang hinahanap sa isang babae o sa isang mapapangasawa, let this also be our checklist as wife and women or single women na ano ba yung nais ng Diyos para sa ating mga babae. Lalo na kung tayo ay papasok nga sa relasyon ng pag-aasawa. So let's see, what makes a noble wife? Unang-una, let me share to you two parts. First is in regards to her family life. First, a noble wife is characterized by her devotion in marriage. A noble wife is characterized by her devotion in marriage. In verse 11 from the Voice translation, it says here, she inspires trust, and her husband's heart is safe with her. And because of her, she has every good thing. He has every good thing. So let me emphasize that phrase no, sa sinabi sa una, she inspires trust. Siya ay merong pagtitiwalang ibinibigay sa kanya yung kanyang asawa. Bakit? Because she demonstrates an impeccable loyalty to her husband. Meron siyang hindi matatawarang katapatan sa kanyang asawa. Kaya naman ang asawa niya ay handang magtiwala para sa kanya. And the noble wife is not only has the trust of her husband,
but it is safely given to her. Hindi niya kailangang i-demand sa kanyang asawa na magtiwala sa kanya dahil ipinapakita na niya na siya ay katiwa-tiwala at siya ay tapat. Her character is trustworthy, filled with integrity. Yan, di ba? Napakaganda. Sabi nga doon, her husband's heart is safe with her. Kung ibinigay man ng lalaki ang kanyang puso sa ganitong klaseng babae or ganitong klaseng asawa, makakaasa siya na siya ay mapagkakatiwalaan ng kanyang puso. And sabi doon, because of her, he has every good thing. And in Amplified Classic Version, sabi po dito, the heart of her husband trusts in her confidently and relies on and believes in her securely, so that he has no lack of honest gain or need of dishonest spoil. So again, meron ditong ini-emphasize, no? Sabi dito, trust in her confidently. Nagtitiwala ng buong-buo ng may kumpiyansa sa kanya. Ano pa? Relies on, or kumbaga maaasahan, siya ay makaka-expect siya na ang asawa niyang lalaki ay umaasa sa kanya or pwede siyang asahan ng kanyang asawang lalaki. Ganon din ay siya ay mapapagkatiwalaan, sabi nga doon, believes in her securely. Naniniwala siya sa kanya at sa kanyang pagtitiwala sa kanyang asawa, siya ay secured. No? There is no hint of any suspicion, of any distrust, of any insecurity that a husband can feel towards this kind of woman. Bakit? Kasi ganon yung pinapakitang commitment ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. She earns this trust from her husband because of her character, because of her integrity. Okay? And sa ibang mga lalaki, no, iniisip nila na ang asawa nilang babae ay pabigat o kaya naman ay balakid sa kanilang magandang buhay or maayos na buhay. Because, di ba, sabi nga dito, hindi kasi lahat ng babae magpapakita ng ganitong katangian. Pero hindi ganito yung gusto ng Panginoon para sa ating mga asawang babae or mga single woman, lalo na tayo ay nakakilala sa Kanya. God wants us to have that positive and God-glorifying presence and influence to our husband. And so tulad nga ng description kanina, ano yung epekto nun kapag meron tayong, when we inspire trust, when we are trustworthy, when we have this integrity, sabi doon, he has no lack of honest gain. Or in other words, nagdadala ito ng pagpapala sa mga asawang lalaki. She brings gain to her husband on many areas and in great measure. Sabi nga doon, hindi siya magkukulang. Diba? Hindi siya mawawalan, hindi siya magkukulang. At wala ring mapeperwisyo sa kanya kapag meron siyang ganitong klaseng asawa na mapagkakatiwalaan at tapat sa kanya. So this is so contrary to a foolish woman described even in the whole book of Proverbs, di ba? May mga mababasa tayo doon na dinescribe silang foolish woman, wicked woman, na ang dala nila ay kapahamakan sa isang lalaki or sa isang pamilya, sa ibang tao, na hindi sila mapagkakatiwalaan. And ano yung implication nun? Imbis na maging pagpapala sila, mag-bring sila ng gain sa isang tao, sila pa yung nakaka-cause para magkaroon ng damages dun sa isang tao. Or she takes some measure of blessing away from the home or the marriage, and this is often seen financially or materially. Nakikita sa isang hindi mabuting babae or asawa na siya ay hindi mapagkakatiwalaan at siya ay waldas sa kanyang pamumuhay. Diba? So kung ganoon ng isang klaseng babae, for the men, let's take note of this, red flag po yung ganon. Okay? Kapag ang isang babae hindi mapagkakatiwalaan at siya ay waldas sa kanyang pamumuhay. But you know what God is teaching us right now, ang hanapin natin ay yung babaeng mapagkakatiwalaan at maaasahan natin ng ating buhay bilang mga asawang lalaki. At ganun din, no, tayo mga asawang babae or even as single woman ngayon pa lang, hanggat hindi pa tayo nag-aasawa or hindi pa nag-aasawa ang mga single women here, we really encourage here by God
to be this kind of woman that God wants us to be a trustworthy woman and a woman na talagang magiging pagpapala sa ating magiging asawa or sa ating asawa kung tayo man ay may kasasawa na ngayon. And so, verse 11 in the Message version, her husband trusts her without reserve and never has reason to regret it. Hindi magsisisi ang isang lalaki kung ganitong klaseng babae ang kanyang mapapangasawa at kanyang matatagpuan. At talagang yung pagtitiwala niya sa ganung klaseng babae ay buong buo. Walang halong, walang hindi kalahati, hindi kokonte, hindi, alam mo yon, kundi buong buo, without reservation. Talagang yung kumpiyansa niya sa kanyang asawa ay nandun. And Trapp said it in this way, he is confident of her love, care, and fidelity. Diba? Yung isang babaeng mapagkakatiwalaan at maaasahan ay yung isang babae na talagang kumpiyansa sa kanyang pagmamahal. Ibig sabihin, kung may pagtitiwala, parte doon yung emotional relationship with the husband na hindi siya magloloko or hindi niya sasaktan yung kanyang asawa. Tiwala siya na yung pagmamahal ng isang babae ay talagang tapat at buo para sa kanya. Ganon din sa pag-aalaga nito, ganon din sa kanyang katapatan dito. He dare trust her with soul secrets. He doubt not her chastity, secrecy, and care to keep his family. So ganon no, isang aspeto pa lang, yung pagiging devoted sa marriage ng isang noble wife, ay talagang napakagandang katangian na sa isang babae. Na kung saan siya ay talagang mapagkakatiwalaan, maaasahan at talagang pinaniniwalaan ng kanyang asawa na siya ay magiging tapat unang-una sa relasyon niya dito, pangalawa sa kanyang pag-aalaga, sa kanyang pagmamahal, at pangatlo sa kanyang pamilya na kanilang bubuin o sa kanilang pamilya na meron sila. And so what else? In verse 12, in the Voice version, it says, every day of her life, she does what is best for him. Never anything harmful or hurtful. Ayan. Sabi nga dito, ginagawa niya yung kung ano yung best para sa kanyang asawang lalaki. At hindi niya ito sinasaktan o pinapahamak. So the devotion of the noble wife for her husband is very evident and it manifests. Paano mo nga ba nasasabing, kanina di ba may tiwala, maaasahan? Paano nagmamanifest yon? Yung pagiging trustworthy, yung integrity ng isang mabuting asawa. Sabi doon, hindi niya sinasaktan or ipinapahamak yung kanyang asawa. Whether we take this literally or figuratively, bahala na po kayo. But it applies to both, no? Whether sinasaktan emotionally, sinasaktan physically, no? Hopefully, wala naman po ditong battered husband. And o hindi rin natin sila ipinapahamak, di ba? Anumang bagay na magpapahamak sa kanila or magkukos ng harm sa kanila or danger ay hindi po ginagawa ng isang noble wife. She will not bring even disgrace to the name of her husband. Hindi siya nagbibigay ng kahiyan sa pangalan ng kanyang asawa. But instead, in Amplified Version, sabi dun sa verse 12, she comfort, encourage, and does him only good and not evil all the days of her life. Diba? Instead na ipahamak, instead na saktan, ang ginagawa ng mabuting asawa ay tinutulungan yung kanyang asawang lalaki. Kino-comfort niya kapag kakailangan ng comfort, no, kapag nalulungkot, ini-encourage niya kapag ito ay nadi-discourage, at yun nagiging katuwang talaga siya sa maraming bagay sa buhay ng kanyang asawa. So hindi niya lang talaga iniintindi yung sarili niya na yung kapakanan niya, kundi yung kapakanan din ng kanyang asawa. She continues being a blessing to him all the days of her life. It means, the commitment to do good for the husband, to comfort, to encourage, to strengthen, is all throughout her life. Diba? Lifetime commitment. Naalala ko nga yung tinuro sa atin last Sunday, diba? Sinabi po doon ni Pastora Jinky na kung gusto mong mag-asawa, maging handa ka na habang buhay ay
mag-aalaga ka or aalagaan mo yung magiging katuwang mo. It's a lifetime commitment. All the days of our life will be committed to taking care, loving, and being faithful to our husband in the marriage that we have. And her commitment to her husband's well-being is true. No? Ano rin siya, meron siyang nagki-care siya sa well-being ng kanyang asawa. At yung care niya na yon is proven true, not false, it is constant, not temperamental. Ibig sabihin, hindi ayon sa mood niya na kapag masaya siya, aalagaan niya yung asawa niya. Kapag masaya siya or binigyan siya ng pera, ay mag-i-encourage niya yung asawa niya, i-comfort niya. Kundi all the days of her life, regardless of what she feels, regardless of their situation, she is committed to take care of her husband's well-being. And this is so reliable, not fickle. Ibig sabihin sa lahat ng pagkakataon, makakaasa ang asawang babae na siya ay aalagaan ng kanyang asawang babae or talagang ibibigay kung ano man yung kanyang kailangan. Her good is not capricious or pakitang tao. It is constant and permanent while she and her husband live. This sense tells us that her goodness and faithful character becomes deeper and greater through the passing years. Ayan. So we can evaluate ourselves at this point, di ba? Yung ating bang malasakit, pagmamahal sa ating mga asawa ay nagpapatuloy, lumalago at lumalalim sa paglipas ng panahon. Because we know the challenges in marriage, hindi po ba? Na minsan, imbis na mas gumaganda, tumitibay yung pagsasama, ay dahil sa mga pinagdadaanan or nai-encounter na mga differences, lalo itong rumurupok. At minsan pa nga, worst case scenario, nasisira yung marriage. But I pray that this kind of relationship that is described here will be that kind of relationship na meron tayo sa ating mga asawa. This kind of devotion in marriage will be embodied and manifested by single women and even by wives na nakikinig ngayon sa ating lahat. Amen? So, tingnan natin, i-evaluate natin yung marriage life natin ngayon. Ilang taon na ba tayong may asawa? Ilang taon na ba natin kasama ang ating asawang lalaki? Ganito ba yung nagagawa natin? Is our love growing more and more? Our care? Mas lalo bang nagtitiwala sa atin ng ating mga asawa? Mas lalo bang lumalago yung kanyang kumpiyansa sa atin, yung kanyang pagtitiwala? At talagang makakaasa sa atin na tayo yung tamang babaeng napili niya. Kumbaga tama, hindi siya nagkamali sa pagkakapili sa atin. So that is the first. Pangalawa po, in regards to her family life, a noble wife is characterized by her diligence in homemaking. Ayan, a noble wife is characterized by her diligence in homemaking. So verses 13 to 24 and 27 shows us the picture of a practice by the Near East culture. Pero dito din, siguro in Filipino context, no, ma-picture out natin na ito din pala yung ginagawa ng mga Pilipino before, no? Pwedeng makarelate din yung iba dito na pwedeng ito rin yung ginagawa nila or practice nila before or ngayon. And talagang the principle behind these verses is very beautiful. So let's see, no? Basahin ulit natin 13 to 24. She selects wool and flax and works with eager hands. Yan. Kumbaga, meron siyang mga pinagkakaabalahan, no? Sa kanyang kamay, whether that be nagaganchilyo, nagtatahi, di ba? Picture of a traditional woman before, di ba? During way back times. She is like a merchant ships bringing her food from afar. Sabi nga dito sa Tagalog nito, para daw siyang yung mga naglalako na maglalako sa malayo na pagbalik niya ay meron siyang daladalang pagkain. She gets up while it is still night. She provides food for her family and portions for her female servant. So dito naman makikita natin yung parte niya sa pag-provide para sa pagkain, no, ng kanyang pamilya. At ganun nga, meron pa ditong part na meron siyang portion or inaalat sa kanyang mga kasambahay. So evidently, this is a picture of a wealthy woman or family from their context.
Pero siguro makaka-apply din sa atin because some of us meron ding mga kasama sa bahay. 'Di ba? Meron din tayong mga katiwala sa bahay na kasama natin sa pamamalakad ng ating tahanan. And she considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. Wow. So this verse naman shows us this woman na talagang financially independent at talagang sabi nga, no, may earnings pa siya, nakakaipon pa siya, meron siyang pambili ng isang bukid para sa kanyang pamilya at talagang pinapalago niya, kung siya man ay negosyante, pinapalago niya yung kanyang negosyo. She sets about her work vigorously, her arms are strong for her tasks, so whether that be in lifestyle, no, yung pananahiman, yung pagtatrabaho, pagnenegosyo, pag-asikaso sa pamilya, sabi dito, she is strong. Her arms are strong for her task. Talagang malakas siya gawin ang kanyang mga kailangang gawin o mga responsibilities. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. And this shows us na talagang masipag siyang klaseng babae at hindi siya humihinto hanggang nakikita niya na may nangyayari o nagiging bunga yung kanyang mga ginagawa. In her hand, she holds the distaff and grasps the spindle in her fingers. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. So, ang ganda rin katangian nito na makikita natin sa ganitong noble wife or sa ganitong klaseng babae na siya rin ay merong kakayanan na mag-bless higit pa or bukod sa kanyang pamilya. Siya din ay nag-extend ng tulong sa mga nangangailangan o sa mga mahihirap. Diba? Napakagandang puso po. When it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. Yan, kumpiyansa siya para sa kanyang pamilya kasi kumbaga napaghandaan niya yung mga kailangan nila. She makes covering for her bed, she is clothed in fine linen and purple. Her husband is respected at the city gate where he takes his seat among the elders of the land. She makes linen garments and sells them and supplies the merchants with sashes. O talagang ang dami niyang mga ginagawa, no, para sa kanyang pamilya. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. No? Yung pala, kaya pala marami din siyang ibang ginagawa at pinagkakabalahan kasi ginagawa niya yon para sa kanyang pamilya at wala siyang panahon para maging tamad. Diba? Yun po yung sinabi dun eh. So all in all, those verses shows us a woman skilled in the following areas. No? Unang-una in providing for the clothing needs of her household, 'di ba? Makita natin sa verse 13, 'di ba? At yan din yung isa sa mga role, 'di ba, ng mga asawang babae na siguraduhing presentable, maayos, hindi mukhang gusgusin o mukhang kawawa ang kanyang mga anak o ang kanyang pamilya. Meron nga naalala ko sa FB, no, sabi niya doon, kung meron mang huling gumagayak, yung mga asawang babae daw yon. Kasi kailangan nilang ayusin muna yung kanilang asawa or kanilang anak bago yung kanilang sarili. At kapag meron kayong ganung klaseng asawa, talagang grabe, sobrang blessing kay Lord yon na inuunan niya yung kanyang pamilya bago siya. Diba? And goes out of her way to secure the best food for her family. Verse 14, siguraduhin niya na merong makakain ng kanyang pamilya. Hahanap siya ng paraan at talagang paglulutuan ng masarap, kung ano yung maganda, no, para sa kanilang mga kalusugan. Ganong klaseng pagkain yung kanyang hinahanda. She planned and organized the day. In verse 15, sabi nga doon, maagang-maaga pa lang, hindi pa sumisikat yung araw, gumigising na siya para asikasuhin yung kanyang mga kailangang gawin at talagang mag-delegate ng mga tasks sa kanyang mga kasama sa bahay. So in the context nung may kasama sa bahay, na napaplan ahead na niya yung mga bagay na kailangan niyang gawin at naitutoka niya na, no, sa kanyang kasama sa bahay or kung hindi man, sa kanyang mga anak or sa kanyang pamilya. She is very, very organized and talagang she plans ahead of time. What else? She wisely invests for the family. Yun yung kanina, di ba? Yung nagtitingin siya ng bukirin na pwedeng bilhin at ibenta. Tapos ginagawa niya itong, tinataniman niya ito, di ba? Talagang gagawin niya yung perang meron siya ay ilalaan niya para sa
ikakalagu pa ng kanyang pamilya, para sa benefits pa ng kanyang pamilya. So nag-i-invest siya para meron siyang pagtataniman at palalaguin. Diba? Yun nga, sabi ko kanina, negosyante, no? May pagka-entrepreneurial mindset or businesswoman. Kumbaga, madiscarded din talaga yung ganitong klaseng babae or asawa. She is hardworking and efficient homemaker, verses 17 to 19. Masipag at talagang kung ano yung kailangan niyang gawin, nagagawa niya. She is also compassionate. Yun nga, meron siyang puso, hindi lang para sa pamilya, kundi meron din siyang puso para sa mga nangangailangan or mahihirap. She is proactive. She is honorable. She is reputable. She is resourceful and productive. Grabe. Napakagaganda po ng mga description na nakuha natin from those verses. And alin kaya dito, no, yung ma-identify natin yung sarili natin. Na, oh yes, ginagawa ko yan and I'm proud doing that because, alam ko yan yung talagang kailangan kong gawin as my responsibility and as a manifestation of my love for my family. Alin naman dito yung mga hindi applicable sa ating setup or sa ating mga context. Alin naman dito yung gusto nating gawin, no, bilang asawang babae or para sa ating pamilya. And sabi nga dito sa Amplified Classic Version sa verse 27, she looks well to how things go in her household and the bread of idleness. Ano ba yung bread of idleness na yon? Sinabi po dito, gossip, discontent, and self-pity. She will not eat. Kaya yung isang mabuting asawa or talagang sabi nga dito, a noble wife, ay makikita mong abala sa mga productive na bagay at wala siyang panahon, ilalaang panahon para sa mga hindi productive na bagay, katulad na lamang ng pakikipagchismisan. Diba? Sabi nga dito, gossip, diba? Minsan makakita tayo dyan or minsan, pangit man sabihin, pero naging parte ng kultura, minsan na yung may mga babae, maaga pa lang, imbis na asikasuhin yung tahanan, nandun na sa kanto, nakikipagchismisan. Nako. Mag-isip-isip po tayo kung tayo ay may ganitong habit, no? And hopefully hindi tayo yung nasa member ng isang Marites group. Okay? Wag po tayong mag-ubos ng oras natin sa mga pakikipagchismisan. Or merong discontent, 'di ba? Sabi nga doon, hindi ka kontento sa kung anong meron ka, lagi kang nakatingin sa ibang tao, sa ibang pamilya, nakatingin ka sa ibang asawa, sa ibang mga anak, merong discontent in your heart. Hindi mo na-appreciate yung pamilya or yung asawa na meron ka, hindi mo na-appreciate kung ano yung binibigay sa iyo. And what it results also to self-pity. Yan. Naaawa ka na sa sarili mo kasi kino-compare mo yung sarili mo. So, hindi nag-entertain ng ganitong klaseng habit or mindset ang isang noble wife. Hindi siya nagmumukmuk lang kasi iniisip niya yung kulang or yung wala sa kanya. Hindi siya nakikipagchismisan, hindi siya naninira ng ibang tao, hindi siya nagko-compare sa ibang tao, and hindi rin siya nagsi-self-pity party na kumbaga, 'di ba? Wala siyang panahon para magmukmok at talagang tignan ng kawawa yung kanyang sarili. Bakit? Kasi abala siya eh. Abala siya sa mga bagay na productive. A noble wife does not give time and energy for such unproductive and ungodly things. Her activities, driven by the priority of caring for her family, resulted in multiplied fruitfulness for the poor and the needy. Talagang dahil nakatuon siya sa kanyang pamilya, ang gagawin niya ay yung mga bagay na makakabuti lang para sa kanyang pamilya. Nagre-resulta pa nga ito, nagmumultiply pa nga yung kanyang kabutihan sa ibang mga tao na bukod sa kanyang pamilya. Sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili, sa kanyang asawang lalaki, sa mga taong nasa paligid niya. She watches over the ways of her household and meets every need they have, according to the Passion Translation. So talagang kung meron siyang pinaka-responsibilidad or pinaka-main concern sa kanyang buhay bilang asawang babae or bilang isang ina, yun ay talagang mag-oversee ng kanyang pamilya. She watches over.
She oversees the affairs of the family. She oversees the needs of the family. And not only that, sabi nga dito, she meet every need. Kung may mga pangangailangan, ito rin ay kanyang tinutugunan. So hindi siya yung klase ng babae na bahala na kayo dyan sa buhay nyo, malalaki na kayo. Kumilos na kayo sa sarili nyo, or bahala kayo kung may pangangailangan kayo, wala akong pakialam. Hindi siya ganong klaseng babae. Talagang ganitong babae ay talagang may malasakit at may pag-aalaga sa kanyang pamilya. Kaya naman, she is so wise enough to strengthen herself, equip herself. Sabi nga dun sa Proverbs 31 verse 17 in Amplified Version, she equips herself with strength. Yan, pinapalakas niya yung sarili niya. In what ways? Spiritual, mental, and physical. Sama na natin, even emotional. Because of her God-given task. No? She is very much ready for the task. She equips herself. She strengthens herself because she understands her purpose very well. Naiintindihan niya yung purpose niya bilang asawang babae, bilang isang ina. Kaya naman siya ay patuloy na nagpapalakas din na iba't ibang aspeto ng buhay niya para magampanan yung isang purpose na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Contrary to a wicked or evil woman na ang pakialam niya lang ay yung sarili niya at yung ikabubuti niya, no? Yung ikabe-benefit niya. Pero ang isang noble wife, talagang nagpapakita ng ganitong klaseng katangian at gawain sa kanyang pamilya. So yun po yung una, in regards to her family life, she is devoted in marriage. She is characterized by being devoted in marriage and also being diligent in homemaking. Pangalawa naman pong aspeto, in regards to her inner life, a noble wife is characterized by her disposition in life. Diba? Napakaganda ng mga description na nabanggit kanina eh. Pero saan ba lahat to nang gagaling? Ano ba yung pinagmumulan ng mga ganitong klaseng katangian? Unang-una ay makikita sa isang noble wife yung magandang disposisyon niya sa kanyang buhay. In verse 25 in Amplified Version, sabi po dito, strength and dignity are her clothing, and her position is strong and secure. And she smiles at the future, knowing that she and her family are prepared. And let me emphasize those beautiful words, strength, dignity. She is strong, she is secure. So yung inner life ng isang noble wife ay nagpapakita ng talagang kalakasan, ng dignidad, at ng pagiging secure. Diba? Bakit? Because the outward accomplishments of a noble wife is just a product of her strong and righteous principles or mindset. Nag-uumpisa po lahat yan sa panloob nating mga prinsipyo, mga paniniwala, at mga paninindigan. Diba? Magagawa na lang natin yung mga bagay na nabanggit kanina sa ating asawa, sa ating marriage, sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kung unang-una nag-uumpisa sa atin yung pagkakaroon ng isang matibay at matuwid na prinsipyo or mindset sa buhay. Her activities are the outcome of her commendable character. Her inward clothing, strength, dignity, and security displays wisdom, giving her confidence to face the future with its unexpected challenges. Because of her inner strengths, that dignity, that security, that principles, yun yung nagbibigay sa kanya ng confidence even to face the future with challenges. Diba? Dahil meron siyang kumpiyansa sa kanyang sarili, siya ay matibay, siya ay malakas. Ito rin yung nagbibigay sa kanya ng wisdom kung paanong gampanan yung mga bagay na responsibilidad niya. At ganun din ay harapin yung mga challenges na pwede nilang kaharapin in the future ng kanyang asawa or ng kanyang pamilya. She opens her mouth in skillful and godly wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue, giving counsel and instruction. So dahil nga meron siyang matuwid at maayos na prinsipyo or pag-iisip, ito rin ay nagre-resulta sa kanyang pananalita na talagang kapupulutan ng maraming aral at talagang pwedeng gayahin ng maraming tao, na ibang mga tao or ibang mga babaeng or asawang babae.
Sabi nga doon, she speaks of godly wisdom. There is kindness in her teaching, giving counsel and instruction. Maaasahan mo na yung isang ganitong klaseng babae ay talagang merong prinsipyo na pwede nating gawin or i-apply sa ating buhay na makakatulong para sa ating bilang mga asawang babae or bilang isang ina. Both her deliberate speech, she opens her mouth, sabi nga doon, and her spontaneous words, yung mga lumalabas sa kanyang bibig, yung mga tinuturo niya, yung mga spontaneous words niya, yung mga lumalabas sa kanyang bibig, are marked by wisdom and kindness. Wow, napakagandang description po, no? That a noble wife is full of wisdom and kindness when she speaks to other people. She is neither silent or full of vain or impertinent talk, no? Hindi lang siya basta tahimik lang. Hindi rin siya basta, kumbaga masalita, pero yung mga sinasabi niya ay may sense, merong kabuluhan. She speaks directly and piously and even as occasion offers itself. Ibig sabihin, she can give the right words at the right time in the right way. Diba? Napakaganda. And sabi nga dito ni Clark, this is the most distinguishing excellence of this woman. There are very few of those who are called managing women who are not lords over their husband, tyrants over their servants, and insolent among their neighbors. So talagang sabi po niya dito, napakagandang makita yung ganitong klaseng asawa or babae. Na hindi sila yung parang nagmamagaling or nagmamarunong sa kanilang mga asawang lalaki, or parang sila ay malupit sa kanilang mga kasama sa bahay, at hindi rin sila insensitive or walang pakialam sa mga tao sa paligid nila. But this woman, with all her eminence and excellence, was of a meek and quiet spirit, such a blessed woman, full of wisdom and kindness. Diba? Kumbaga isang talagang dalagang Pilipina na marunong, no? Merong talagang ganitong klaseng katangian na nakakahanga. Ganon din naman sa isang asawang babae, no? Na minsan, kapag ka dinidescribe tayo, no, paano mo describe yung asawa mo or nanay mo? Sadly, ang unang pumapasok sa isip, ano yan, naging wife. Naging wife, naging mother, laging maingay, laging nagsisermon. But this kind of woman, a noble wife, shows kindness and wisdom whenever she talk, whenever she teach, no, whether that be sa husband niya or sa children niya or sa ibang mga tao. So talagang bilang mga asawang babae, maging maingat tayo sa mga lumalabas sa ating bibig, because it can still it can truly affect, no, the people around us, even our relationship. Let's really ask God for wisdom and pray for strength na kung tayo man ay, kung may mga lalabas man sa ating mga salita ay mga bagay na makakatulong sa ating asawa, sa ating mga anak at sa mga taong nasa paligid natin. Let our words be full of wisdom and of course, kindness. Yan. What else? In regards to her inner life, pangalawa po, the noble wife is characterized by her dependence in God. In verse 30, the Passion Translation, sabi po dito, charm is misleading and beauty is vain and so quickly fades. But this virtuous woman lives in the wonder, awe, and fear of the Lord. She will be praised throughout eternity. Now, alam naman po natin yun, di ba, na talagang yung itsura, yung panlabas na itsura ay talagang pwedeng manlinlang, di ba? Nakakapanloko yung panlabas na itsura. At yung kagandahan ay temporary lang, hindi ito talagang nagtatagal. It quickly fades. Outward appearance can fool a person. Outward appearance can deceive a person. And beauty is fading. So hindi dapat tayo nakabase dito pag tayo ay maghahanap ng asawang babae. Or bilang isang babae din, hindi dapat dito lang nakatuon yung ating panahon, ang ating focus, ang ating, ang ating mga sarili. Hindi tayo lang basta maglalaan ng panahon para maging maganda, para maging maayos, di ba? Para maging, sabi nga, charming and beautiful. More than the outward appearance,
meron nga ditong kapuri-puri na dapat makita sa ating mga babae. Ano yun? Sabi doon, but this virtuous woman lives in the wonder, awe, and fear of the Lord. Fear of the Lord. A noble wife may be well outward charm, no? She may be well outwardly, no? In her appearance, there may be charm and beauty, but these are just secondary importance to her godliness. Kasunod lang po yun. Secondary lang po yun sa relasyon na meron sa Panginoon, sa kanyang pagiging makadiyos. Kung meron mang priority ang isang mabuting asawa or ang isang babae, dapat yon ay ang kanyang pagiging godly or godliness, pagiging makadiyos. Because true holiness and virtue command permanent respect and affection. Di ba kanina yung mga magandang gawain at katangian na nabanggit dun sa isang asawang babae at sa isang ina, ay bunga yon ng isang maayos na relasyon sa Panginoon. At hindi yun bunga lang dahil maganda ka. Di ba? Parang yung sinasabi nila, di ba? Parang ganda lang ang ambag, di ba? Parang ganon. Hindi pwedeng ganda lang ang ambag. Kailangan merong relasyon, merong element ng pagiging makadiyos. No? Far more than charm and beauty of face and form. Dahil ang kagandahan, ang ating kaseksihan, sabihin natin, yung hugis ng katawan ay nag-fade, nawawala ito, nasisira ito in the passing of time. Kaya hindi tayo dapat nag-i-invest lang sa mga ganitong mga bagay or kakaabalahan lang yung mga ganitong mga bagay. And anong ibig sabihin kapag ang isang babae ay merong takot sa Diyos? No, what does it mean for a noble wife to have that fear of the Lord? In the Amplified Version, in-expound niya to, sabi niya po dito, charm and grace are deceptive and superficial beauty is vain. But a woman who fears the Lord, it means reverently worshiping, obeying, serving, and trusting Him with all-filled respect shall be praised. So yun po yung description ng godliness ng isang noble wife. Pag sinabing meron siyang takot sa Diyos, meron siyang relasyon sa Diyos, it is composed of these things: reverent worship, obedience, service, and trust in God. Kaya nga po sabi natin, when it comes to our inner life, meron siyang dependence kay God. Pag sinabi mong dependence, talagang meron siyang pagpupuri, meron siyang pagsunod, meron siyang paglilingkod, at meron siyang pagtitiwala sa Panginoong Jesus. This woman excels in her relationship with God and therefore, she is a model of character traits and wisdom. Kaya ito rin yung pundasyon kung bakit siya magiging isang mabuting asawa at magiging mabuting ina, kasi meron siyang tamang relasyon sa Diyos. Siya ay may katangian ng pagiging makadiyos. This quality is more important than even great skill and talent or even beauty or charm and is foundational to the wise and right use of all activities and skills. Minsan mapapatanong tayo, paano nga ba ako magiging isang mabuting asawa? Paano ko ba maaalagaan yung aking pamilya? Ay hindi lang po dapat tayo nakadepende sa ating sariling lakas. Hindi lang po dapat tayo nagiging abala sa ating sariling kagandahan, no? Kung sa ating mga itsura, kundi dapat tayo rin ay meron tamang relasyon, malalim na relasyon sa ating Panginoon, dahil doon nanggagaling yung karunungan at kakayanan na maging isang mabuting asawa or this kind of a noble wife. It is her fear of God that enables her to see the real greatness will come to her, not through self-centeredness, aggressiveness, and not through merely external beauty, but through godly devotion and the wholehearted commitment to God's creational intention for her. So dahil sa dependence niya sa Panginoon, doon siya nakakakuha ng lakas at karunungan para gawin yung mga bagay na kailangan niyang gawin para sa kanyang pamilya. Dito siya humuhugot ng lakas, dito siya nagkakaroon ng mga pamamaraan na talagang maipapakitang nagiging isang mabuting asawa siya. It starts from having that godly devotion and wholehearted commitment to God para magawa niya yung God-given task niya.
or God's purpose and intention for her family. Kaya naman, sabi po sa verse 28 to 29, her children rise up and bless her. Her husband too joins in the praise, saying, there are some, indeed many, women who do well in every way, but all of them, only you are truly excellent. Wow. Napakaganda po yatang makarinig ng ganitong klaseng appreciation and commendation mula sa isang asawang lalaki or sa ating mga anak, di po ba? Na talagang yung mga binanggit kanina, magandang katangian at ginagawa ng isang noble wife ay talagang ma-appreciate ng ating pamilya. She was greatly respected because she has earned the praise of her family. Na-earn niya yung respect at talagang papuri ng kanyang pamilya dahil sa kanyang mga ginagawa at dahil sa kanyang prinsipyo. And her husband's praise and children was really well deserved. Diba? Talaga naman, yung ganitong klaseng babae or asawa ay talagang kapuri-puri naman talaga. At talagang deserve niya yung ma-appreciate siya, deserve niya yung talagang makarinig siya ng mga papuri mula sa kanyang asawa or kanyang mga anak. Dahil ang isang babae na merong ganitong klaseng characteristics and even activities are matatawag talaga nating noble wife. A woman of such character and wisdom rightfully receives the blessing and praises of her family. Both her children and her husband not only see, but also speak of the blessedness of this woman who brings such blessing to their family. Dahil nga, nagiging pagpapala siya sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya, talagang masasabi ng kanyang asawa na, hey, I got the best wife. Diba? I married the best woman. And masasabi ng kanyang mga anak, we have the best mom. Diba? Mom or wife, you're the best. Diba? So mga asawang babae, tayo ba ay nakikita ba natin yung sarili natin na tayo ay kapuri-puri din sa ating mga ginagawa sa ating pamilya at sa ating mga prinsipyo? Diba? Makakarinig ba tayo ng ganitong klaseng commendation sa ating pamilya kung titignan natin ang ating sarili? At kung yun ay, ang sagot natin ay yes, sabi nga dito sa verse 31, go ahead, give her the credit that is due, for she has become a radiant woman, and her loving works of righteousness deserve to be admired at the gateways of every city. Kung tayo ay magpapakita ng ganitong klaseng katangian, katulad na isang noble wife, nararapat lang talaga na purihin at talagang hangaan ang ganitong klaseng babae or asawa. Celebrate all she has achieved. Let her accomplishments publicly praise her. Ayan, talagang parte po talaga ng pamilya yung na-appreciate niyo yung isa't isa. Diba? Kaya nga dito yun yung pinakita ng asawang lalaki at ng mga anak sa kanyang ina at sa kanyang asawa. Talagang they praised them. And talagang merong public declaration ng kanilang paghanga, ng kanilang papuri sa kanyang asawa at sa kanyang ina. The praise and success she labored to bring her family and community will be her praise. Ano yung kapuri-puri sa isang babae o isang asawang babae? Hindi lang yung kanyang ganda o ang kanyang hubog, kundi ang kanyang ginagawa para sa kanyang pamilya ay nararapat na bigyan ng papuri. The result of her efforts is her best eulogy. For the woman of wisdom, this reward is not the primary motivation but the fitting result of the life lived in the fear of the Lord. Kung darating man yung panahon na magkakaroon ng eulogy, sa atin bilang mga asawang babae or sa atin bilang isang babae, ganito rin kaya yung mga papuri na matatanggap natin. At ang intensyon kung bakit natin ito gagawin, hindi para lang purihin tayo or kahangaan tayo, kundi dahil ginagawa natin to out of our relationship, out of our fear and love for the Lord. So in conclusion, it would be rare to find a woman who excels in every aspect of the list. Tama po ba? Pwedeng yung mga nabanggit kanina ay may mga bagay na ma-identify natin doon, yung sarili natin. May mga bagay na, nagagawa ko yan. Ako yan, di ba? Or may mga bagay din naman doon na masasabi natin na, hindi kasi ako nagnenegosyo, I'm a full-time mom, di ba?
Or hindi kasi ako entrepreneurial or businesswoman. And o kaya pwede natin sabihin na hindi naman ako din, I'm also a career woman. Hindi ako full-time mom, no? Iba't ibang konteksto ng ating buhay bilang babae or bilang asawang babae. It should not be used to compare or condemn either oneself or another woman. Hindi natin talaga pwedeng ipagkumpara yung bawat isa dahil iba-iba tayo ng konteksto sa ating mga buhay pamilya. Rather, this character should reflect the values and aspirations of the woman who walks in the fear of the Lord and godly wisdom. Kumbaga yung prinsipyo, ano ba yung quality, yung devotion natin sa marriage, ano ba yung diligence natin bilang isang asawang babae at bilang isang ina? Ano ba yung inner life natin when it comes to our disposition in life? How is our personal relationship with God? Yung mga prinsipyong yon ang dapat na matutunan natin sa mga verses na ito. Naresulta na lang siya ng ating relasyon sa Panginoon. It is not expected that any woman will look exactly like this in every respect, but this passage gives a guide and also a goal for the single woman, showing the kind of character she can have as she fears and follow the Lord. So kung ang isang single woman naman ay nag-a-aspire na pumasok sa marriage life and family life, this can be a guide and a goal for her. And the same thing, ganun din sa ating na mga asawang babae na nasa ating marriage ngayon and family life, this can still be our goal. Kung meron man tayong mga dapat i-improve sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating relasyon, sa ating asawa or sa ating mga anak, ay marami tayong pwedeng i-apply dito. Martin Luther described his wife in this way: the greatest gift of God is a pious, amiable spouse who fears the Lord and loves His house, and with whom one can live in perfect confidence. Napakagandang blessing po talaga yung magkaroon ng isang asawang babae na may takot sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, at ganun din ay nagmamahal sa kanyang pamilya at asawa. Kapag po kayo ay nakatagpo ng ganyan, you have found, di ba, sabi nga doon kanina, the most precious treasure in the world. Di ba? Such a great blessing to have such kind of a wife. And tayo din bilang mga asawang babae, let's aim to be this kind of wife to our husband, to our children, to our family. And as we desire and pray for a spirit-filled family, let's keep in mind that women shall aspire to be a noble wife who is devoted in marriage, diligent in homemaking or her family, has a wise disposition in life, and has the right relationship with God. And so, let the word of the Lord encourage us and strengthen us ngayon na tonight na ganito yung i-aspire natin sa ating mga buhay bilang mga asawang babae. Because we know that being a blessing to our husband, being a blessing to our children, will really produce in a God-glorifying family. Let's close in prayer. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa yung salita na binigay mo sa amin ngayong gabi. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming ginagabayan at kinokorek sa mga bagay na nararapat naming matutunan, lalo na kami bilang mga asawang babae. We pray, Lord, for this kind of characteristics and activities that you have shown in your word, Lord God. A wife or a woman that shows devotion in marriage towards her husband, a mother that cares for the family, diligent for the needs of the family, and even for our inner life, Lord God, that develops, Lord God, wise disposition in life and even relationship with you, Panginoon. Indeed, oh God, marami kaming mga bagay na responsibilities, Lord God, in our family life, Lord. We wear a lot of hats, different hats, sometimes at the same time or one at a time. But Lord God, we pray na tunay nga our relationship with you will continue to sustain us and make us wise in our family life, Panginoon. Lord God, dalangin ko sa bawat asawang babae na nakikinig ngayon, Panginoon. Ikaw ang maging kalakasan naming lahat, Panginoon. Ikaw ang maging karunungan naming lahat na kung paano kami
magmamanage ng aming pamilya, makikipag-deal, Panginoon, sa aming asawa at sa aming mga anak, Panginoon, will be according to what is your purpose, Panginoon, para sa amin. And that, Lord, every activity, Lord God, and principles or mindset that we have will really give glory to your name alone, Lord God. Lord, kung meron man pong hindi maayos na relasyon sa isang mag-asawa, I pray, Lord God, for reconciliation. I pray, Father God, na patuloy na makita ng bawat asawang babae yung kanyang role at purpose na bilang katuwang at kalakasan ng kanyang asawang lalaki, Panginoon. Na siya rin ay magiging kalakasan ng kanyang asawang lalaki, lalo na sa mga panahon na kailangan niya ng kalakasan, Panginoon. Lord, I also pray that, Lord, every woman or mother here, juggling their time, managing the children, even the affairs of the house, O God, will find strength in you, O God. I pray, Panginoon, na ikaw magbigay sa kanila ng wisdom kung paano nila aayusin yung mga kalakaran sa loob ng kanilang tahanan. Ganon din, Panginoon, kung merong mga pag-aaral, merong mga negosyo, merong mga bagay na kailangan pang gawin, Panginoon, para sa kanilang pamilya, Panginoon, pagpalain mo ang ginagawa na kanilang mga kamay, Panginoon. At Lord, I pray, most importantly, strengthen the inner core or inner being of this wife, of this woman, O God. Let her grow in wisdom. Let her grow, Panginoon, sa kanyang godliness, Panginoon. And so everything that she will do will be according to your wise counsel, Panginoon, according to your word, according to your will, O God. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang bawat asawang babae na patuloy na ikaw yung mag-ingat, magpalakas sa bawat isa sa amin, Panginoon, at gumabay sa aming buhay, pag-asawa at pamilya. Ganon din sa mga babae na single, Lord God, to all the single women, I pray, O God, that you would form them such a kind of a noble wife in the future, Panginoon, na talagang more than looking for the right man, O God, unang-una sila ay mag-aasal na maging isang mabuting babae, karapat-dapat na babae para sa kanilang asawang lalaki, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Patuloy ka namin itataas sa aming mga buhay at sa aming mga pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. I hope marami po tayong natutunan at patuloy na maging instruction at encouragement sa atin ng salita ng Panginoon. At patuloy nga po din namin ini-encourage na tayo ay maging tapat sa ating paglilingkod, sa ating relasyon at sa ating pagbibigay sa ating Panginoon upang nasa ganun magpatuloy pa yung gawain ng Panginoon at makaabot pa ng maraming tao sa pamamagitan ng Radiance of Christ Ministries International. We continue to encourage you to be faithful in your tithes and offering and patuloy po tayong maglingkod, magsama-sama para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? So as a benediction, let me declare, Radiant Woman, let the anointing of the Proverbs 31 woman be upon you. Arise and shine where you are. God bless us all.